Buksan natin ang ating... Ay, ano ba yun? Okay, sorry po. Okay, buksan natin ang Matthew chapter 25. Ano ito? Ano ba ito? Matthew chapter 25, verse 31 to 46. Ang ano natin, ang ating pamagat, title is Judgment. Iulat ko na dati to. Ibang judgment naman po. Ito parang merong may simula na parang matuklasan nyo kung paano kayo hahatulan. Nagigets ba? Meron nyo kung hindi nakakalam yun sa Matthew. Okay ba? Ready na kayo? Amen? Say amen kung nandiyan na kayo? Amen. Okay, let's start. Okay, Matthew chapter 25 verse 31. 31. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, hindi nakikita yung kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalhatian. Verse 32. Tipunin sa harapan niya, ang lahat ng mga bansa, ano daw? Mga bansa. At sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng mga pastor sa mga tupa at mga kambing. Ano daw? Tupa at kambing. Sino may alagang kambing? Sino may alagang tupa? Okay. Verse 33, ilalagay niya sa kanyang kanan, ano daw? Kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. Alam niyo yung pesto niyo, kasi kayo po pesto. Verse 34, sa kanan niya, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking amang, pumasok kayo at tanggapin ang kaharihang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Okay, tingnan natin sa English. Parang magandang sabihin sa English. Ito, kinuha ko sa NIV. Walang Bible English dito ng NIV, di ba? Puro King James, saka New King James. Wala rin New King James. Ito, mas magaan na English. Mas madali nyo maiintindihan. Verse 31, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. Verse 32, all the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd. Meron ba mga nakalagay doon na wala, diba? Nakalagay dito, people. People one from another as a shepherd. Separate the sheep from the goats. Verse 33, He will put the sheep on His right and the goats on His left. Verse 34, 33 pala yung kanina, Sorry. Then the King will say to those on His right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Okay, verse 35. Sapagkat ako'y nagugutom, makinig, sapagkat ako'y nagugutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan, at inyong pinatuloy. Verse 36, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Verse 37, sino yung una niyo sinasabihin dito? Yung mga nasa kanan. Sasagot ang mga matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom. Verse 38, kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan. Okay,
Sa NIV, for I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Verse 37. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Verse 38. When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? Okay. Verse 39. At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo? At kayo ay aming dinalaw. Verse 40. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak, sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanya mga kampo. Verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Okay. When did we see you sick or in prison and go visit you? Verse 40, the king will reply, truly I tell you, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Verse 41, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. Verse 42, for I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. Okay. Introduction. Tugitan niyo si Jesus, kung ano yung ginagawa niya. Last week, ano yung ating tungkol sa natin si Jesus? Itong paghahapon, nakikita niyo si Jesus. Siya pa ba ititim ng diablo? Siya na ang mag-ahari. Siya ang mamamahala. Dahil binigay sa kanya pamamahala ng mundo. Dahil, bakit siya inatasan ng ganyan? Dahil nagtagumpay siya sa kanyang pagkabatay, namatay, nabuhay, at umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa langit, pumunta siya sa kanyang laniman, noong yung susi na ninakaw niya sa kanyang mga anak. Kay Ebetadon, di ba, yung authority, kinuha. Yun, tsaka siya pumunta sa heaven. So ngayon, introduction natin, nakikita na ang pag-upo. Nakikita niyo ang mga pagkakagulo-gulo. Paglilindol, pagkakaroon ng, nagsimula yan sa bagyo-bagyo, di ba, baha-baha. Maraming kadahilanan, mga nagsisihan, mga flood control, mga ginagawa nila, pero ang totoo, that's the sign, one, na pinakikita na nagkakaroon na ng bagyo, sumunod-lindol. Sumunod-sunod. Ayos lindol na naman. Ngayon na naman mangyayari yan na kailangan alam na natin. Lahat siya nakasulat sa Bible, sa Matthew 24. Basahin niyo lagi. Ito kasunod niya yung Matthew 25. Okay? Ibulan natin. Okay. Number 1, separate the sheep from the goats. Nakikita niyo yung para sila magkabuka. Ha? Magkabag sila, di ba? Ha? Yung kambing namin nung araw, ganyan ang kambing namin inaalagaan nung dumating ako ng 2015. Dalawa pa lang sila mag-ina. Hinahabol ako kasi yung sungay, ginagawin niyo sa akin. Ako natakot ako. Pero nung pinento na ako ng mother ko, hindi. Mabait din naman yan. Kaya lang, gusto makipaglaro. Eh, di yung laro, ang pusukan.
Ayoko naman ng gawin laro. Tutusukin yung pot mo habang ka. So ngayon, ayun pala yung kambing. Kasi wala sa ano yan eh. Amen? Ang tupa, yung ba kayo nakakakita? Sino nakakita ng totoong tupa? Nakakita pero di namin nahawakan. Ay, nakita lang sa TV. Hindi, sa totoo. Sa totoo. At hindi minuwakan. Hindi namin, hindi sa amin. Makabihin eh, Ha? hinahawakan ko na. Alam niyo yung balahibo ni Levi, parang gano'n. Hindi, mas maano pa yung levy. Okay, makapal. So ngayon, sa sinasabi dito, isi-separate. Titignan natin yung verse 32 to 33. Okay, verse 32. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila kanyang pagbubuk. Ano yung sinasabi sa unang linya? Titipunin. Titipunin. Where all the nation will be gathered. Ilan ba, pinili ba, Pilipinas lang? Amerika lang? Or sa, Israel lang ba? Yun yung sinasabi, all the nation. Kasi doon sa meron din lahat, pero hindi na napapansin pag Tagalog. So ngayon sa English, talagang mas maganda talaga English. Inaano ko yung pagkakaiba ng English sa Tagalog kung pareho yung lumanayan. So ngayon, yan yung all the nation will be gathered before him, and he will. Ibig sabihin, pagka-gathered, at sa kanya paghiwalay. Hindi niya sinabi na, pumunta kayo lang, nakariwalay na. Siya ang maghiwalay. So ngayon, lahat siya, tipunin sa harapan ninyo, niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ibig sabihin, dito yung pastor sa church, yung nagpapastor talaga ng hayop ng tupa. So, ilalagay niya sa kanyang kanan para pag-iwalay niya yung sa kanan ng tupa at sa kaliwa ang kambing. Ano yung English? Okay. Makikita natin dito sa 32, yung paghiwalay. Paghiwalay. Halimbawa, nakatingin dito si Jesus. Pag sinabi niya, pumunta ka sa kanan, alam mo na kung nasaan ka. Kung sino ka. Pag sinabi niya punta ka sa kaliwa, sa tingin mo dito sa uupo, bakit ako pupunta doon? Kasi alam mo na yung bago, pero pag hindi mo alam, wow, dito ko sa kaliwa. Kung hindi tayo ikaw ka, Hindi niya alam na hindi nakakaalam ng Bible. Kahit Kristiyano. Tama po ba? Maraming Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible. Basa-basa, pinagpunta lang ng church, present! Bible study, present! Hindi absent. Alam mo ba sa Bible yung sa kanaroon, kambing o tupa? Hindi ganun. Walang mga hayop sa sige, gusto mo na lang. Kanan o kaliwa? Ay, sa kaliwa. Joke ko sa kaliwa. Kanan, bali tayo. Nagkaroon pa sila siya lang muna ng kaliwa kasi magandang kaliwa. Hindi niya alam. Doon ako, kambing ka talaga. Ano yun? Pero pag alam mo na, talaga ba? Nasa kanan ako? O talaga bang nasa kaliwa ako? Talagang usisain natin ang sarili natin. Huwag natin, anong kaliwa? tinatanong niya pagkaliwa niyo, sabi niya, sabi Left? kambing, Ayan o. Ganon. pagkaliwa. He will sheep on his right and the goats on his left. O, kaliwa. Ito. Kaliwa mo. Kanan. Pag kanan dyan kayo, pag ganon, kanan. Kaliwa dyan. Okay? Left and right. So, ngayon, yung mga kaliwete, kambing. Wala lang yan. Kasi, lugar yung sinasabi dito nito. Dito ka sa kaliwa, dito. Hindi naman sinabi kaliwete ka, o kambing ka, o kanan ka, hindi. Nasabi ko na, nakakaliwete. Marami namang kaliwete.
Yung word sa mundo ng kaliwete. O alam nyo na, ay, kaliwete. Kaliwete siya. Hindi kaliwete pagsusulat. Attitude. Kaliwete ko. Amen po? Pero tandaan natin, tayo mismo, Lord, tulungan mo ako maging kanan lagi. Kasi si Jesus ang nakapwesto, sa kaliwa o sa kanan? Sa kanan. Ano yung sinabi sa Bible? Umakyat sa langit at siya'y umupo sa kanan ng Ama. Sa trono, sa kanan. Hindi sa kaliwa. Wala tayo sa kaliwa. Sa kanan. So, ngayon yun na sabi, wow, ganda, Lord, yung pala yung pinyalis. Pero, hindi ibig sabihin, ako nung ano ko to, ako sa kambing. Ay, kambing. Ulit kitang kinihin. Madumi ka pala. Pero naririnig na, uy, pinakamalinis yung pagkain ng kasi yung kambing, damo lang kinakain. Pero, pag nagbabasa ka ng Bible, ay, ito pala yung ibig sabihin. Pero, ang sinasabi, no, ang kambing at ang tupa, sa karakter makikita. Titingnan niyo yung mga alaga mo kung anong karakter na lumalabas sa kanila. Kung ano ba ang attitude ng kambing at saka tupa. Kaya nga tinatanong ko kung nakakita na kayo ng tupa. Maamo, di ba? Ang kambing maamo ba? Nanunuwag gano'n kagad yung kanyang no, hindi naman ikaw kinuloy, hindi naman pala. Pero yung tupa nakagano'n lang siya, tahimik, maamo. So ngayon, ano laging madalas na sinasabi dito ni Jesus? Bakit na niya? Balik tayo dun sa ito ay sa ayan sa kanan ang tupa, kaliwa ang kambing. Kaya't sasabihin niya dun sa kanan, katupa, halik kayo. Makikita niyo yung ni Jesus dito, natutuwa ako. Hindi ko ata naglagay dito. Ayun Ito pala, ito, number 2 na tayo. Into his right hand. Ayan ang ginagawa niya. Kasi judgment day na. Judgment paghahatol. So ngayon, bawat isa, tinitingnan niya, lahat ng nasa kanan, marito. Verse 34, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Bakit niya nasasabi ito? Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng mukhain ng daigdig, sapagkat ako'y nagugutom. Word na ganyan, ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauwa at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuwag at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. This is the conviction sa akin yan. Ako nung nabasa ko ito, Lord, salamat. Ganito. Kadalasan ang tinitingnan lang natin homeless. Tinitingnan natin kasi ang homeless pag nakita mo talaga wala. Pero makakamit mo, kapatid mo sa pananampalataya, hindi sila nakikita na nangangailangan, pero makikita mo ang mga pangangailangan. Nararamdaman, kaya sinasabi niya, ano yung sinasabi niya? Kapag ito ginawa mo rin sa akin. Naiyak ako dito kasi, sabi ko, ito pala ang key word ng love. Paano mo mapapatunayan na mahal mo ang Panginoon kung mismong ikaw ay hindi sumusunod sa mga sinasabi niya sa salita? Ako'y nauuhaw. Hindi mo ako pinakain. Hindi mo sinasabi sa pangatlo. Pero dito pa lang, pinupuri niya yung mga tumupad sa mga salita na pinakain mo ko kahit hindi mo ko hindi kita putusan. Dahil ginawa mo yun. Pinainom mo siya na uuhaw. Okay?
Ibig sabihin ng kapatid, di ba sinasabi niya? Kapatid, sa pananampalataya, kasi mismo si Jesus, nagsalita na, pag ginawa mo ito, ginawa mo sa aking kapatid. Sino ang kapatid? Kapatid natin, siblings. Tayo yun. Kasi tinuturing tayo mga kapatid, brothers and sisters, beloved. Amen? So ngayon, hindi ibig sabihin na, ay, sinabi ni Lord, kapag dyan, yung member lang natin. Kaya, paano yung mga nasa labas na Christian din? O, sinabi niyang Christian siya, pero hindi nakikita ang Christian, pababayaan natin. Or, nakita natin siya na, galit ako dyan eh. Ito pa kainin yun. Tanda natin, yun ang aral na binibigay sa atin ng Diyos. Kapag hindi mo tinutupad ang ginawa mo sa akin, pupunta ka sa kaliwa. Oh. Ano na? Pangatlo. In his left hand, he cursed. Tingnan niyo mangyayari. Instantly na magkakaroon ng ganyan. Oh. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayo mga isinumpa, doon kayo sa apoy na mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Verse 42, sapagkat hindi ninyo ako pinakain. Ibig sabihin, nagdamot tayo. No? Hindi nyo ako pinakain, ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. No? Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y na isang dayuhan. Ito, sakula ko dito, may mga kapatid na naggumanyan sa akin noon, no? Hindi ko, sabi ko, Lord, salamat dahil ibinibigay mo yung mga ito, nangyayari sa akin, i-develop ko yung mga tinuturoan ko na para hindi mangyari sa inyo. Dahil pupunta talaga kayo dito sa kaliwa. Okay? Hindi ninyo ako dinamita nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilanggo. Hindi naman ibig sabihin, aantayin mo naman bilanggo at saka hindi gagalawin. Ibig sabihin, at the time na merong nagnaring gano'n, lalayuan nyo na ba yung mga kapatid mong ganyan sa pananampalataya? Lalo na yung mga may sakit. Pustahan tayo pag may sakit, ay nakakahawa yan. Layo tayo, huwag tayong pumunta dyan. Hayaan mo na si sister, mag-pray dyan, kayang-kaya niya yan. Hello? Kahit hindi kayo nakakapag-pray, why don't you kamustahin? Niha, kamusta na sister? Kamusta ka na, Andrea? Kaya kung nagkikita kayo, pusahan na. Oh, ito lang. Oh, okay? Okay. Hello? Yung ginagawa natin dito sa church, nagkakamustahan. Di ba natin gagawin doon sa labas? Gagawin natin sa labas. Oo. Ha? Kailangan na nag-aaral tayo ng kasi doon nasusubukan kung paano tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. Dahil ginambit niya ang isang tupa at isang kambing. Doon sa dalawang yun, masasaan tayo doon. Kung yung sasabihin, sister, nasa tupa ko. Really? Really? Pustahan tayo nakita ka ng kaaway ng Kristiyano Tapos sister, bigyan mo nga ako ng alam mo yung attitude niya, Kristiyano po. Sister, pagin nga ako ng yung attitude niya. Tapos sabi mo, lumayo ko nga sa akin. Pinakita ko namin. Inaami-ami mo ko. Do you think tama yung ginawa natin? Hindi. Tanda natin. Kahit sino makawal natin. Kapag totoo nating napatawag ng isang tao, kapag nakarap natin, parang walang nangyari. Pag nakita ko. Parang walang nangyari, yun ang malalaman kung paano mo malalaman na napatawad mo na siya. Okay? Kasi lagi natin tinatanong, pinatawad ko na siya, sister. Kapag magkita ko. Sa body language,
Pero tandaan natin. Eh kung yung tao na yun, kaaway mo, si Jesus pala yung ginananan mo? Ano ba sabi niya? Ano yung sabi niya? Yung mga ginawa mo sa akin, Ginoo. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain. Sapagkat hindi nagugutom ako, hindi niyo ako pinakain. Nauwaw ako, hindi niyo ako inano. Hindi niyo ako dinalaw. Okay? Ito pinakamahirap sa atin, Kristiyano, ang pagbibigay. Basta tayo, no? Kasi nabuhay tayo ng selfish. Ayoko nga. Mawawala na ako ng kayamanan. Maubusan ako ng pagkain. Pagkata mo. Totoo yun. Tayo ganyan yan. Guilty. Tayo ba? Ganon? Amen. O, tulog ko naman ng brother. Naririnig na yung tipeto ko. Makinig ka kasi maganda po. Totoo. Ang ating mga ginagawa, nung hindi pa tayo Kristiyano, madama tayo, ganyan ang ating kamay. Nakapistahin ganyan, no? Ayoko nga. Ito ako nang bibigay. O, bigyan mo na siya, bibigyan ko siya. Tama ba? Amen. Pero nung nagano tayo na naging Kristiyano tayo, nakabuka lagi ng kamay natin. Bakit nakabuka? Bibigay. Binibigay natin kung anong meron tayo. Hindi na natin yung tinitiklop. Kasi pag tiniklop mo yan, kung nagbigay ka tiniklop mo, Walang darating. walang darating. Tiniklop mo sinarado mo. Tama ba? Amen. Kaya kailangan lagi nakabukas yan. Whatever na, niloloko na ako nitong sister, brother. Ayan. Lagi na lang ako nagbibigay. Wala namang ganun. Kapag nagbibigay ka, puso, at hindi mo binibigay ng may angal, may reklamo. So ngayon, yun yung sinasabi na kung kanino mo ginawa mo sa akin. So ngayon, kapag lagi kang ginagawa mo sa tao mo, hindi lang yung tao mo. Kasi bisan, ito subukan kayo ni Lord. Sa harap-harapan mo, nangangailangan yung tao mo. Kahit hindi pa kayo matagal na hindi nagkita, biglang makita mo siya, biglang marap. Esther, bakit? Grabe naman. Bakit? Oh, Bakit? guilty? Amen. Guilty? Guilty. Pero pagka nakikita natin na sister, ulit ko pa ba? Pero pagka anong bagay? Siyempre siya nangangailangan, di ba? Yeah, okay na yun. Pag ganyan ang sagot mo, natutuwa si Lord. Kaya pag siya naman, hindi ako na. Masarap naman na. What ka? Hindi na kayo nagkaintindihan. Siyempre, yung malapit, makapaya na lumapit sa susunod na pangalawa. Kaya ang totoo, pinalapit yun ni Jesus. Para subukan kung ano na ang situation ng nananampalataya mo. Nasisip ko sa akin, nagkaan ka sa akin. Dinala ko siya sa iyo. Nisnog mo, pinarayan mo. Hindi ko ka alam, ako doon. Aray, Lord. Sakit sa puso. Nabasa ko. Lord, iyak ako ng iyak. Lord, patawarin mo ako. Sige, tatas ko, kabay ko sa iyo. Bago natin, yung sinasabi nga, yung kantang, in control, iniiyak ko na, I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. Ang susunod. Tell my soul. Ha? I tell my soul again, you are Ano? I tell my soul. I tell my soul. Ano daw? I tell my soul. I tell my soul. You are That you are Lord I of tell you are You are Lord all. of all. Again, yan nakita ko. Tell my soul again. Naku, sabi tayo ng sabi, Lord, tagapagligtas kita. Lord, ikaw ang Lord ko. Lord, ikaw ang ano ko. Lord, ikaw ang ano ko. Pero di pala tayo nagsusurrender.
Sumurrender lang natin yung kumain. Puso natin, panay. Yung soul natin. Sinabi na, I tell my soul again, you are Lord. Diba? Parang inaano natin sa sarili natin na pagkalang tayo ng kanta, sa hindi natin naintindihan. Kaya bawat kanta na inaano natin doon, ako ba'y sinasabihan mo ito? Sige, taas mo, anak, kamay mo. Sige, taas mo. Pati puso mo, itaas mo. At sabihin mo sa kaluluwa mo na ako talaga ang Panginoon ko. O Panginoon mo yung sarili mo. Kaya hindi mo nagagawa sa kapwa mo, sa kapatid mo, o nasa pamilya. Hindi tayo dyan. Amen. Kaya umiiyak ako, sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kasi magbigay ako kapiranggot. Kasi yun ang nabibigay ko. Okay lang may ibigay mo pa mo. Pero, why don't you ask? Sister, brother, kamusta ka na? Ano ba nararamdaman? Meron ka bang ano pinagdadaanan? That's one word to encourage person na meron pala siya pinagdadaanan na wala kong nakausap sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na sinasabi ni Jesus na hindi mo ako nagugutom, hindi mo pinakain. That's not only that. Ibig sabihin yung taong yun, ipinaremind na sa'yo na kamustahin mo siya. Kamustahin mo kung anong ginagawa mo. Meron siya pinagdadaanan na hindi mo alam. Why don't you call, chat, or mas maganda kasi Lord, sabihin na pagka-pray mo muna and then kausapin mo, kamusta ka na brother? Kamusta ka na sister? Oh, Andrea, Angel, kahit nagiging maganon sa kanila, paulit-ulit, one more thing, si Jesus ang nagre-remind sa atin na kamusta yung taong yun. Sa isang linggo, nagkakamustahan ba kayo sa tuwing lang Wednesday? Hindi natin nakikita minsan ng Wednesday. Pagka busy ako, may something, di ba? O isang linggo hindi tayo nakikita. Sa tingin nyo, may nagkamustahan ba rito na Wala si Sister George, si Brother Edwin, nakikita ko yung everyday, si Brother Witt, si Gina Lee, nag-chat. Pero all over, sa lahat kayo. Ako dyan, sister. Lahat nga tayo, kasi busy ako nagsusulat, nag-review, lahat tayo guilty. Pero, trabaho natin na, kamusta yun? Kaya pagka nakikita, lagi ko kayo, ano nang ginagawa mo, kamusta ka na? Alam ko, nagiging sakit sa tenga niyo yung pagiging kamusta ko dahil may karugtong na sermon.